Kaya ito ay tungkol sa kasaysayan pagkatapos makumpleto ang mga pader ng lungsod. Ngayon, sinuri natin ang nakaraang oras na may ibang kasaysayan para sa templo mismo at sa kasaysayan para sa pader ng lungsod, tama ba? Kaya noong 516 BC, ang templo ay muling itinayo, ngunit sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng 72 taon. Walang anumang pader ang templo para protektahan ng lungsod, tama ba? At sa wakas, sa loob lamang ng 52 araw, ang mga pader ng lungsod ay itinayo sa paligid ng templo noong 444 before Christ. Kaya naisip namin, wow, tapos na rin ito sa wakas, di ba? Pero muli, gaya ng sinasabi sa pamagat, ito ay isang kasaysayan pagkatapos ng pagtatayo ng pader ng lungsod, ha? Tingnan natin. Ano ang gagawin ko? Sige. Sige po, walang problema. Sige po. Oo. Sige po, walang problema. Sige po, naiintindihan ko. Sige. Sa pagtatayo pa lamang ng mga pader ng lungsod, ngayon ay meron ng nakikitang pader ng lungsod, ngunit hindi iyon ang katapusan dahil may kasaysayan na pagkatapos noon. Hindi nating masasabing ang komunidad ng Tipan ay ganap na naibalik gamit ang nakikitang pader ng lungsod dahil ang pagpapanumbalik ay hindi maaaring maganap lamang sa labas. Napakahalaga rin ang panloob na pagsasayos. Makikita natin ito. Ngayon, anong uri ng kasaysayan ang naroon pagkatapos? Itinayo ang pader ng lungsod. Makikita mo sa buong kasaysayan na maraming pagsalakay ang naganap upang pigilan ang muling pagtatayo ng templo at mga pader ng lungsod. Ngayon, kahit natapos ang mga pader ng Jerusalem noong 444 BC, may mga banta mula sa isang lalaking na nangalang Tobias at sa kanyang mga tao. Okay? Kaya nangangahulugan ito na ang panlabas na pader lamang ay hindi sapat dahil magkakaroon pa rin ng mga banta. Okay, kaya laban dito, upang protektahan ang kanyang bayan, sinimula ng Diyos ang isang panloob na espiritual na reformasyon at ang pangunahing tauhan ngayon ay si Ezra. Ang huling lektura ay tungkol kay Nehemias, tama ba? Ang lekturang ito ay tungkol kay Ezra. Kaya tingnan muna natin kung anong uri ng mga banta ang mayroon. Okay, tapos na ang mga pader, dapat may proteksyon, di ba? Pero makikita mo rin yan. Kahit natapos na ang pader, mayroon pa ring isang bayan, ang mga maharlika ng Huda, na nagsimulang makipag-usap kay Tobias na nasa labas ng pader. Yan ay nasa Nehemiah 6 versikulo 17. Sinasabi na nung mga panahong iyon, maraming liham ang dumarating mula sa mga maharlika ng Juda kay Tobia. Ang mga maharlika ay tumutukoy sa mga taong may malaking impluensya, ang mga kilalang tao sa lipunan, tama ba? Ngayon, nagkaroon sila ng malapit na ugnayan kay Tobias at ang sulat ni Tobias ay dumatong din sa kanila. Kaya nakikita natin na mayroong napakalawak na komunikasyon na nagaganap mula sa loob ng lungsod patungo sa labas, kung saan naroon ang mga kaaway. Gayon din, si Tobia mismo at ang kanyang anak ay nag-asawa ng isang makapangyarihang pamilya sa Jerusalem. Sa buong kasaysayan ng pagtubos, makikita natin na ang kasal ay isa sa pinakamahalagang taktika na ginamit ni Satanas upang hadlangan ang Tipan. Ang kasal ng mga tao ay isang napakahalagang susi. Ngayon, makikita natin ang dalawang kinatawang pamilya na nahulog sa mga taktikang ito. Simulan natin sa Jeremias, Kabanata 6, talata 18. Sapagkat marami sa Juda ang nanumpa kay Tobia dahil siya ay manugang ng Sheikh. Si Kanay na anak ni Ara at ang kanyang anak na si Jehoihan ay nagpakasal sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias. Simulan natin kay Tobias. Sino si Tobias? Siya ang Hentil, ang Amonita.
At sa nakalipas na 3 lektura, sinuri natin ang masiding pagnanais ng Diyos na itayo ang templo at gayon din ang lungsod. Ganito na lamang ang naging hula niya tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, daan-daan taon bago pa man ito aktwal na nangyari. Pero kapag iyon, ang katuparan ay aktwal na nagaganap nung itinatayo ng mga Israelita ang pader. Dumating si Tobias at ang kanyang mga tauhan at nagtawanan at namlait. At kinutya ang kamangamang gawain ito na pinano ng Diyos. Sabi nila, kung tatalo ng sura sa mga pader na ito, gugunawang mga ito. Siya si Tobia. At dayan pa man, sinong nagpakasyal sa kanyang pamilya? Nakita natin sa talatang 18, si Ara at ang kanyang anak na si Shekenias at ang kanyang anak na babae ay ikinasal kay Tobias. At kaya sila'y may isang anak na lalaki, si Jehovanan. Sino ba ito si Ara? Bueno, nakikita natin ang tala ni Ara sa Biblia. Sabi ko narito siya parang mga founding member. Sa panahon mayon, para tong isang miyembrong nagtatag ng isang simbahan. Isang napakakilalang figura. Dahil, tandaan, merong mga una, pangalawa, pamatlong pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Tama ba? Beno, lumilitaw ang pangalan niya sa mga tao. Kabilang sa mga taong bumalik nung unang pagbabalik. Nung unang nagutos si Zero, balikan sa Jerusalem ang lahat ng taong para sa Diyos na nagnanais na magtayo ng templo para sa Diyos. Kaya ito ay parang mga makabayan, ang masugid na mananampalataya na gustong bumalik at muling itayo ang bahay para sa Diyos, tama ba? Kaya naman talagang deboto ang mga pamilyang ito. Ngunit makikita mo na ang kanilang pangalan ay hindi matatagpuan sa mga taong bumalik sa pangalawang pagkakataon. Bukod pa riyan, makikita mo sa buong aklat ng Nehemias, sa pagtatapos ng ikatlong pagbabalik, ang pagtatayo ng pader ng lungsod ay hindi ang katapusan. Sa aklat ng Nehemias, ang katapusan ay ang mga taong ito na tumulong sa pagtatayo ng pader ng lungsod at inialay ang buong lungsod sa Diyos at sila ay nagbuklod ng isang tipan. Ang mismong tipan na ginawa kay Moises libu-libong taon na ang nakalipas. At sinasabi nito, kami ay babalik sa iyo, Diyos. At kami ay magiging mga tao ng iyong titan. Kaya nila tinatakan ng tipan, tama ba? Ngunit ang pamilyang ito ni Ara, ang kanilang mga pangalan ay matatagpuan sa mga taong nagtataknong tipan. So ibig sabihin, ano ang saysay ng pagbabalik? Unang pagbabalik, pangalawang pagbabalik, pangatlong pagbabalik, kung hindi nila mapirmahan ang tipan sa Diyos, tama ba? Kaya hindi sila bahagi ng pagpapanumbalik ng tipan, mga tao. Kaya medyo gusto kong ihalintulad ang grupong ito sa mga founding member na nag-aalab noong umpisa sa simbahan, di ba? Pero habang tumatagal, ito ang unang henerasyon na talagang nag-aalab. Lumilipas ang panahon sa ikalawang henerasyon. Ganun da. At ang ikatlong henerasyon ay nagpakasal sa kaaway ng Diyos. Kaya nakikita natin ang fenomenong ito sa paglipas ng panahon. Ang mga tao ay lumalayo sa tipan ng Diyos at nawawala sa kanila ang layunin kung bakit sila bumalik mula sa Babylonia sa unang lugar. At hindi tinanggap ng kanilang mga anak ang pananampalataya mula sa mga magulang at ang tipan. Kaya sila ay naging sekularisado at nauwi sa pakikipaglaban sa kaaway ng Diyos, ang panig ng kaaway ng Diyos. At sa tingin ko ay malaki rin ang maitutulong nito para sa realidad ng kasalukuyan. Ngayon, tingnan natin ang kanyang anak na si Jehohayanan. Sinong pinakasalan niya? Okay, kaya sinasabi sa ikalawang kalahat ng talata, ang anak ni Barakaya na si Mesulam at ang kanyang anak na babae ay ikinasal kay Jehoyahan, tama ba? Sinasabi na ang kanyang anak na si Jehoiakim ay nagpakasal sa isang anak na babae ni Mesulam na anak ni Barakaya. At imilarawan ko siya bilang isang masigasig na miyembro, okay, na talagang masipag, matatagpuan kahit saan sa mga pagtitipon ng simbahan at talagang umaasa kami sa kanya. Aba, lumalabas itong lalaking ito. Habang ginagawa o inaayos ang 42 na seksyon,
Alam mo, natapos ang 42 na seksyon ng pader ng lungsod sa loob lamang ng 52 araw. At maiisip mo kung gaano katindi ang panganganak. Pero dito, itong lalaking ito, Mishulam, dito, nakalista siya sa dalawang bahagi ng pader. Sa Section 6 at Section 4 po sa Nehemias 3, talata 4 at Nehemias 3, talata 3. Kaya isa siyang tunay na tapat na tao. Mas masipag siyang nagtrabaho kaysa sa karamihan ng mga tao. Pero hulaan mo kung ano, ganun na lang ang naging target ni Tobias sa kanilang pamilya. Talagang tapat at masipag siya sa simbahan, di ba? Kaya makikita natin na ang kanyang pangalang Mishalom ay nangangahulugang kaibigan o kakampi. Ang pangalan ay dapat para sa pagiging kaibigan o kakampi ng Diyos, tama ba? Pero sa halip, dahil nabigo siyang ihatid ang pananampalataya ng tipan sa kanyang anak na babae, tama ba? At kahit na nagtagumpay sila sa pagtatayo ng panlabas na bahagi, ang nakikitang templo, nabigo sila sa pagtatayo ng panloob na pader ng templo, ang pader ng lungsod ng Diyos, tama ba? Kaya bilang resulta, ibinigay nila ang kanilang minamahal na anak na babae sa kaaway ng Diyos. Okay, kaya pala maraming sinasabi ito tungkol sa takdang aralin para sa simbahan ngayon. Paano natin lalabanan ng oras? Paano natin maipapasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga anak? Yan ay isang napakahalagang gawain na kailangan nating tugunan. Dahil ang buong proyekto ng pagtatayo ng templo, pagtatayo ng pader ng lungsod ay tungkol sa pagpapanumbalik bilang isang tipan, bayan ng Diyos. Kaya nang hindi ipinapasa ang tipan ng Diyos sa ating susunod na henerasyon, sinasabi nito sa atin hindi lamang ang nangyari sa isang henerasyon, kahit kay Abraham, tama ba? Sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Ang apat na henerasyon ang mga pangunahing patriarka sa tipan ng tangla, tama ba? Iyan ang nagbabalangka sa kaharian ng Diyos, tama ba? Kaya bilang isang bayang pinagtiparnan, ibig sabihin ay mga tao mula rito, mula Ara, hanggang sa Shikima, hanggang sa anak na babae, kinailangan naming magtiyaga sa buong panahon. Tatlong yugto ang pagbabalik, hanggang sa ating pagsasama-samang tatakan ang tipan bilang bayan ng Diyos, tayong lahat ng henerasyon ay kailangan magtiyaga ng sama-sama. Ineyon. Kaya naman si Tobia ay lubos na nakipag-alyansa sa mga kilalang tao sa Juda. Nasa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa loob, kahit na nasa labas siya ng pader, tama ba? Kaya sa Kabanata 6, Palapalabing Siyam, sinasabi nito na bukod dito, pinag-uusapan nila ang kanyang mabubuting gawa sa harapan. Kaya ang mga maharlikang ito ng Juda ay nagsasalita tungkol sa mabubuting gawa ni Tobias sa harapan ni Nehemias na hindi naman lubos na totoo, tama ba? Ang kasinungalingan. Nagloloko lang sila tungkol sa, Nehemias, ginawa ni Tobias ang ganito at ganyan. Dapat kaibiganin mo rin siya. Dahil alam nila na kung babagsak si Nehemias, lahat ng iba pa ay babagsak, tama ba? At kaya, inulat din niya na inulat nila ang lahat ng mga salita ni Nehemias pabalik kay Tobia. Parang mga impormante sila. Kaya si Tobias gamit ang kaalamang ito ay nagpadala ng mga liham para takutin si Nehemias. Iyan ang nakasulat sa Nehemias 6:11. At hulaan mo kung ano ang mangyayari. Dahil sa mga ito, patuloy na nabubuo ang mga relasyon. Kalaunan, nasira ni Tobias ang pader nang hindi nabasag ang mismong ladrilyo. Papasok siya ng palihim sa loob ng bahay ng Diyos. At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng lalaking ito na nagngangalang Eliasib, ang mataas na saserdote. Okay? Sino itong si Eliasib? Isa siyang mataas na saserdote. Siyang namamahala sa buong templo, di ba? Siyempre sa mga kwarto rin, di ba? Kaya, sa larawan ng 13, talata 4-6, sinasabi, si Eliasib, ang saserdoteng itinalaga sa mga silid ng bahay ng Diyos, ay kamag-anak ni Tobias. Kaugnay ng salitang ito. Si Karo ba?
Sa Hebreo, ang ibig sabihin nito ay napakalapit. Oo, kamag-anak yan, di ba? Kaya sino si Eliashib ayon sa Nehemias Kabanata 3, talata 1, nang bumalik si Nehemias at sinabing kailangan nating itayo ang mga pader ng lungsod, Eliashib. Dahil ang mataas na saserdote ang huwarang figura para sa lahat ng tao, siya ang unang bumangon at nagsabing, "Oo, Ginoo, sama-sama nating itatayo ang pader ng lungsod." Sa paano man, sa paglipas ng mga taon, siya at ang kanyang pananampalataya ay humina. At hanggang sa punto, naging kamag-anak siya, okay? Kaya narito ang ebidensya na siya ay talagang kamag-anak. Hindi ako makakita ng ebidensya na siya mismo ay kamag-anak ni Tobaya. Ngunit ang totoo ay kamag-anak pala niya si Sembalat na siyang isa pang pangalan na lumalabas kasama ni Tobaya. At sa Nehemias, Kabanata 13, versikulo 28, 13-28, kaya parang pagkatapos ng bersong ito, ang apo ni Eliashib ay manudang ni Sambalat. Muli, ang ibig sabihin ng apo ay ilang henerasyon. Ikatlong henerasyon, di ba? Ito ang ating takdang arayin. Malayo ba ang iniisip natin sa pananampalataya ng ating mga apo? Tama ba? Napakahanada. Sa tingin ko, ito ay isang gawain ng ating simbahan ngayon. At malalampasan natin ito, tama ba? Sinasangkapan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Ngayon, kaya kung ngayon, ang Tobias na yon. Nasa isa sa mga silid ng templo. Anong mangyayari? Kaya versikulo 5, sinasabi nito na si Eliashib ay naghanda ngayon ng isang malaking silid para kay Tobias. Anong klaseng malaking kwarto ito? Kung saan dati nilang inilalagay ang mga handog na butil, ang kamanyang at mga kagamitan, at ang ikasampul bahagi ng mga butil, alak at lanis na itimakda para sa mga levita, mga awit, mga bantay tinto at mga pari. Sa madaling salita, ito ay isang silid kung saan nila itinatago ang lahat ng bagay upang ipamahagi sa lahat ng taong nagtatrabaho sa templo. Parang sahod ang termino ngayon, di ba? Parang namimigay na sila. Nasa silid na iyon si Tobia. Kaya ngayon, lahat ng dapat sana'y mapupunta sa mga manggagawa ng Diyos ay hindi na maaaling mapupunta sa kanila, kundi kay Tobia na lang mapupunta dahil siya ang nasa silid ngayon, tama ba? Kaya, ano nangyari? Umakas ang mga manggagawa sa templo ng Diyos dahil hindi nila kayang buhayin ng mga tao. Sige, pasok na yan. Nehemias, Kabanata 13, versikulo 10 dito mismo. Natuklasan ko rin na ang mga bahagi ng mga Levita ay nararapat sa kanila, gaya ng itinakda ng Diyos noon, ayon sa kautusan, tama ba? Kaya ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi na ibigay sa kanila dahil ang silid na iyon ay inookupahan na ng kaaway ng Diyos, tama ba? Kaya't ang mga Levita at ang mga awit na nagsasagawa ng mga paglilingkod ay nagsiyalis na. Bawat isa sa kanya-kanyang larangan. Sige, ito na. Ganito noon. Kaya bumalik si Nehemias mula sa Persya at pinalayas niya ito, nilinis ang silid at ipinanumbalik ang templo. Kaya nakikita mo, ang panlabas na templo ay hindi lahat. Ang talagang mahalaga ay ang muling pagtatayo ng panloob na templo. Pasensya na, yung pader, yung panloob na pader. Ano itong panloob na paderam? O, ano itong panloob na pader? Aba, inihanda na ito ng Diyos. Ang paraan upang may sakatuparan ang panloob na reformasyon, ang Diyos ang nagdala ng kilusan ng pagbabalik sa mga banal na kasulatan. Sige, kaya ang mahalagang punto bilang dalawa, anong uri ng reformasyong ang naganap upang muling maitatag ang mga panloob na pader? Binasa ni Ezra mula sa Aklat ng Kautusan at ipinagdiwang ng mga tao na mayon ay mahalagang kapistahan dito, ang kapistahan ng mga kubol. Sige, ngayon mahalaga ang mga petsa. Natatandaan mo ba nung araw na natapos ang mga pader? Ngayon, nakita natin, 444 BC pala, diba? Sinasabi sa atin ang eksaktong petsa. Ika-6 na buwan iyon, ika-25 araw.
Ika-anim, ika-25, ibig sabihin 5 araw na lang bago ang ikapitong buwan, tama ba? Ngayon, para sa mga Hudyo, ang ikapitong buwan ay ang bagong simula. Bagong taon na, nagsisimula ang buwan ng Tishri. Kaya ang kapistahan na paparating ay sa unang araw ng ikapitong buwan, ilang araw na lang ang natitira. Doon nila mahimalang natapos ang pader sa loob lamang ng 52 araw, hindi ba? Kaya ang handaan sa... Hayaan mong isulat ko ito, Lipo. Ito ay isang kapistahan nan, mga trampeta, na siyang tanda ng bagong simula. Gano ba ito ka-exile? Natapos nila ang pader sa loob ng 52 araw. Napakadramatiko dahil ang daming banta. Kung babasahin mo ang aklat ng Nehemias, may mga taong nagtangkang patayin si Nehemias. Ginamit nila ang puwersa at panunukso. Sa anumang paraan, sinubukan nilang pigilan ang pagpapatayo ng pader. Ngunit gayon pa man, natapos nila ang pader. Kaya maiisip mo ang mga tao rito. Inspirasyon sa pagkamangha at pasasalamat na parang, wow, pinayagan ng Diyos na gawing itanang tama, kaya nakatayo sila rito at sinisimula ng kanilang bagong taon na may ganito, isang inspirasyon lamang. Okay, iyan ang Nehemias, Kabanata 8, talata 2. Sa tingin ko, ang Nehemias Kabanata 8 ay kahangahangang kabanata. Sa tingin ko, ipinapakita nito sa atin ang huwaran kung paano natin dapat tanggapin ang salitang okay sa Ezra, Kabanata 8, talata 2 sa araw na ito. Pagkatapos, dinala ni Ezra, ang saserdote, ang kautusan sa harap ng kapulungan ng mga lalaki at babae at lahat ng makakapakinig ng may pangunawa sa unang araw ng ikapitong buwan. Dahil sobrang ma-inspire ang mga tao, nasaksihan ng nila ang gawain ng Diyos. Sabi nila, Ezra, pakibasa po sa amin ang aklat ng kautusan ng Panginoon. Kaya sa totoo lang, ang mga tao ang nagpasimula kay Ezra na buksan ang aklat ng kautusan. Kaya sinimulan nila ang trompeta ng kapistahan sa unang araw ng ikapitong buwan sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng kautusan. Ngayon, una sa lahat, ito ay isang dakilang muling pagkabuhay, isang muling pagkabuhay ng pagbabasa ng salita. Kaya, mga kapatid, walang revival kung hindi kayo magbabasa ng Biblia, ha? Katotohanan lang naman yun, di ba? May dahilan ng Diyos kung bakit isinulat ang makapal at matabang aklat na ito para basahin natin, di ba? Ito ang kanyang libro. Nagsisimula ang lahat sa pagbabasa. Tandaan natin yan, bawal putulin. At lumihis mula ron. Hindi lang yon, nagbasa rin sila ng libro. Ng batas, mula madaling araw hanggang tanghali. Kaya, ang mga young adult, mula alas 6 ng umaga hanggang tanghali, ilang oras iyon? 6 na oras. Basahin natin ang Nehemias, Kabanata 8, talata 3. Kaya binasa ito ni Ezra sa harap ng plaza na nasa harap ng pintuang daan ng tubig. Mula madaling araw hanggang tanghali. At ang presensya ng mga kalalakihan at kababaihan, yung mga kayang umintindi. At ang buong bayan ay nakinig sa aklat ng kautusan. Sige. Kaya hindi lang ngayon, ang ikalawang bahagi ay isang muling pagkabuhay ng pagkatakot sa salita. Sige. Ngayon, ang takot, ito'y isang napakahalagang pagpapahayag. Gano'n nila kinatatakutan ng salita? Gano'n natin pinahahalagahan ng salita? Sa tingin ko, nakakaantig sa ating lahat ang tanong na ito, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID, kung kailan napakasikat ng mga online services, hindi ba? Gaano nga ba natin talaga pinahahalagahan ng salita? At sa tingin ko, ang ginagawa natin kapag tayo'y nag-iisa ay talagang nagpapatoo kung ano talaga tayo hindi ba? Hindi naman kapag maraming tao, di ba? Paano ko ito ginagawa mag-isa? Pinapakita nito kung sino at ano talaga ako. Tignan natin ang ginawa ng mga tao. Nehemias, Kabanata 8, versikulo 3, sa parehong bersikulo. Ang buong bayan ay nakinig ng mabuti sa aklat ng kautusan. Parang lahat naman ay nagbibigay ng atensyon, di ba? Ang ekspresyong Hebreyo para dito ay lubhang kahanga-hanga.
Ang salitang Hebreo para sa sila ay matulungin, ha? Ang ibig sabihin ng matulungin sa aklat ng kautusan, kung literal na isasalin, ang ibig sabihin nito ay ang mga tayna ng buong bayan ay nasa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, ang ating mga tenga ay parang nakadikit sa aklat ng kautusan. Ganun ka masisigid ng mga tao habang nakikinig kay Ezra na binabasa ang aklat ng kautusan. Taimtim nilang pinakinggan ng salita, baka sakaling kahit isang salita lang ang mabigkas sa lupa, ay hindi nila maintindihan kahit isang salita lang mula sa bibig ni Ezra. Okay, kadalasan ang aming senior pastor, si Reverend Earl Park, laging ang binibigyang diin ang pangunahing postura ng isang Kristiyano ay ang atensyon. Meron din kaming ilang mga kabataan galing sa hukbo na nagbabakasyon. Ang pamunahing paninindigan ng isang Kristiyano ay paninindigan ng atensyon, tama ba? Bakit? Para mapakinggan natin siya ng mabuti. Hindi lang yun. Ang pagdinig sa salita ng Diyos ay isang napakahalagang simula ng lahat ng bagay sa ating paglakad ng pananampalataya. Dahil kung nasa aklap ng kautusan ang ating mga tenga o hindi, ang siyang magtatakda kung ako ay isang taong may takot sa Diyos o hindi. Kaya naman, lagi niyang pinapitibay na kailangan mong maging alerto tuwing nasa harap tayo ng salita. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko pa ng kaunti. Ang mga taong natatakot sa salita o natatakot sa Diyos ay nagbibigay ng kanilang buong atensyon dito. At basahin natin ang mga kawikaan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 5. Sinasabi nito, "Anak ko, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at iingatan mo ang aking mga utos sa iyong kalooban, pakinggan mo ang iyong pakinig sa karunungan. Ikiling mo ang iyong puso sa pag-unawa at iyong mauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon at matutuklasan mo ang kaalaman ng Diyos." Nagpapakita ito ng isang napakahalagang formula ng pananampalataya. Kapag ang ating mga tenga ay nakadikit sa aklat ng kautusan, anong nga ba ang magagawa natin? Kilalanin ang pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, mula lamang sa simula, sa pamamagitan ng pagsisimula, sa pamamagitan ng paglalagay ng ating mga tenga sa salita ng Diyos, saka lamang atin tunay na malalaman ano ang mapanuri at ano ang may takot sa Diyos at ano ang hindi may takot sa Diyos. Okay? Hindi tayo makakarating dito kung wala to. At tanging kapag tayo ay natatakot sa Diyos, natin makikilala ang Diyos. Kaya maliwala kahit ilang Bible study pa ang daluhan natin. Mahalaga ang numero, pero ang mahalaga ay nakikinig ba tayo sa Kanya? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia sa umaga, nakatuon ba ang ating puso at pandinig sa Kanya? Saka lamang natin matututunan kung paano matakot sa Diyos. Saka lamang natin makikilala ang Diyos. Ngayon, narito ang alam. Narito ang kaalaman, sabi niya. Tuklasin ang karunungan. Sa pag-unawa sa takot sa pamunuan, matatagpuan natin ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang pagkilala sa Kanya ay hindi sa akademikong paraan, kundi isang pagkilalang hango sa karanasan. Okay? Kaya halimbawa, tayong lahat, kung kayong lahat ay mamamayan ng Singapore, kilala ninyo ang Pangulo ng bansang ito, tama ba? Alam nating lahat kung sino ang presidente ng bansa. Hindi? Oo? Ana? Pero kinana ka ba niya? Dito, ang pagkilala sa Diyos ay nangangahulugang nakikilala natin ito sa pamamagitan ng karanasan. Alam natin sa pamamagitan ng personal na relasyon. Kilala ako ng Diyos. Kilala ko ang Diyos. Meron tayong matalik na pagsasamahang ito. Parang may alam na yan. At ito ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. At maaari lamang tayong matakot sa Panginoon kapag ang ating mga tenga ay nakikinig sa salita. Kailangan natin ang reformang ito. Kailangan nating makawala sa COVID mode. Inaamin nating lahat na napakaganda ng online worship noong panahon ng pandemya ng COVID, hindi ba? Pero alam natin na parang 2% lang itong kulang.
Hindi pareho kapag tayo ay magkakasama at lubos na nakikinig sa salita sa kapaligiran ng pagsamba. Ama, inamin naman nating lahat yan, di ba? Panahon na para umalis sa online mode at manatili na lang dito. Ama, pinakamabuting ibigay ang ating pinakamahusay sa ating Panginoon. At kaya natin makikita ang Kawikaan 1, talata 7. Ang sikat na talatang ito, tama ba? Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Sige, tandaan natin ang formulang ito ha. Ang pagbasa, ang muling pagkabuhay ng pagbasa ng salita, pagtutok ng ating mga tainga sa aklat ng Panginoon. Ibig sabihin yan ay pagiging matulungin. At saka natin mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. At saka natin matutuklasan ang kaalaman ng Panginoon. Naway sumaatin lahat ang biyayang ito. Kaya kapag nakikita ng Diyos ang mga banal ng simbahan ng Sion o mga banal ng lahat ng simbahang kinakatawan dito, kalugdanawan ng Diyos, kayo ang aking kahangahangang bayan na nakakaalam kung paano palugurin ang aking puso sa pamamagitan ng pakikinig sa aking salita. Amen. Sige. Ngayon, ano? Ito ay humahantong sa muling pagkabuhay ng pagbabasa ng salita. Ang muling pagkabuhay ng takot sa salita ay hahantong sa muling pagkabuhay ng malinaw na pag-uunawa sa salita. Sige. Kaya ang Nehemias Kabanata 8 ay nagpapatuloy pababa. Ngayon, binuksan ni Ezra ang aklat. Lahat ay makikinig sa salita ng Diyos at makikinig sila mula madaling araw hanggang tanghali. Ito ang ginagawa namin. Aleluya, di ba? Nagpahinga kami sa serbisyo mula madaling araw hanggang tanghali, pero pareho pa rin ang ginagawa namin. Bigla nating nakita ang listahan ng 13 pangalan. Mahalaga ang eksenang ito dahil isasagawa na ng Diyos ang reformasyon ng kanyang bayan. Ang pagtala ng Diyos sa mga pangalang ito ay nagpapakitang mahalaga sila. Nagsilbi sila rito ng isang napakahalagang tungkulin. At ano ang kanilang mga tungkulin? Sina Joshua, Bani, Sherebias, Jamin, lahat ng mga taong ito. Ipinaliwanag nila ang batas sa mga tao. Sige. At ano ang ginawa nila? Anong nagpapaliwanag sa batas? Bayno ang susunod na talata ay nagpapaliwanag sa Lehi-Mesh 8, talata 8. Maaring wala ito sa iyong handout. Sinasabi sa Lehi-Mesh 8, talata 8 na bumasa sila mula sa aklat. Kita mo, sila, hindi na si Ezra, iisang tao lang. Ang 13 taong ito, ang mga katulong, ay nagbasa rin mula sa aklat, mula sa kautusan ng Diyos at sila ay nagsalin. Kaya isalin ito upang mabigyan ng kahulugan, nang sa gayon ay naunawaan nila ang binasang ginawa ni Ezra. Kaya ang salitang translate ay nangangahulugang kapag nagsalin ka ng isang bagay tulad ng isinalin natin ang mga lektura, tama ba? Mula Koreano patungong Ingles o Ingles patungong Chino, tama ba? Yan din ay pagsasanin. Kaya pinaghihinahala namin yan. Ang mga taong nagtitipon sa harap ni Ezra ngayon, ang ilan sa kanila ay ipinanganak sa Babylonia o lumaki sila sa Babylonia. Kaya komportable sila sa wikang ginagamit sa Babylon, hindi ba? Kaya hindi sila masyadong pamilyar sa wikang Hebreyo. Kaya dumating ang mga taong ito at tumulong sa pagsasalin nito, tama ba? Mula sa Hebreyo, patungong Chaldean. Ibig sabihin, kahit ang mga bagay na komplikado ay ginawa nilang simple para sa madla. Kanya ang pagsasalin ay maaring gumana sa parehong paraan, tama ba? Kaya, at gayon din, nagsalin sila at makikita mo habang ang mga tao ay nanatili sa kanilang mga lugar. Anong ibig sabihin nito? Ang 13 taong ito ay magkakalat at pupunta sila sa bulsang ito, sa bulsang iyon, na parang nakakalat sa gitna sa pagitan ng mga tao. Sumisid sila sa mga tao, nagsalin, at nagpaliwanag ng Biblia. Tama ba? Kaya sa termino ngayon, ito ay parang isang masinsinang pag-aaral ng Biblia, tulad ng ginagawa natin ngayon. Masasabi ko, okay, kapag binasa ng mga tao ang salita at kinatatakutan nila ito, makikita mo na tumayo sila ng maraming oras sa pakikinig sa salita. Nilalaktawan ko na lang lahat ng detalye rito para sa kapakanan ng oras. Ngunit kapag ang mga tao ay labis na nakikinig sa mga salita, naghahangad na makaunawa, tulad ng mga tagapagsalin, may mga taong nagbibigay ng interpretasyon, at meron tayong, alam mo na, mga dekano at profesor at pastor saan man dito.
Tulad ng lahat, nagtulungan ng lahat para maipaliwanag namin ang Biblia. Nung ang mga tao ay masigasig na nagsisikap na maunawaan ang Biblia, isang malaking muling pagkabuhay ang dumating. Isang pag-unawa na hindi nila alam nun. Sige, unang-una pa lang, umiyak na ang lahat. Ang mga taong nakaunawa sa salita, sila'y umiyak. Dahil sa salita, namulat sila sa kanilang kasalanan, katamaran at kamangmangan, at umiyak sila ng mapait. Anong salita ang naunawaan nila para mapagtanto nila ang lahat ng ito at umiyak? Bagong Yama, Kabanatang 8, versikulo 9, tama ba? Pasensya, wala pang talata, balik na lang tayo. Anong nabasa nila? Mula sa, kung makikita mo ang Kabanatang 8, talatang 8, basahin mula sa aklat na ang batas ng Diyos. Ang salitang kanilang binasa, ang salitang kanilang naunawaan ay isang batas ng Diyos. Ang 10 utos. Kaya tayo mga Kristiyano ngayon, marami tayong pinag-uusapan. At naunawaan ko ang malalim na salitang ito, ang malalim na mensaheng ito. Nagkaroon ako ng ganitong pagising, mayroon akong ganitong pagkaunawa. Revelasyon, di ba? Ngunit ano nga ba ang tunay na paghahayag? Anong tunay na pagkakaunawaan? Anong tunay na paggising? Sinong nananailangan ng batas? Mga lumalabag sa batas. Ang katotohanan, ang salita, ang mga utos ng Diyos ay dumating sa atin, ay nagsasabi sa atin na tayo ay mamamakasalanan. Ngunit hindi ibinigay ng Diyos ang batas upang hatulan tayo. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng batas upang kung tayo ay lumihis sa landas, sa tamang relasyon sa Diyos, ipauunawa sa atin ng batas kung bakit tayo naligaw ng landas mula sa Diyos. At hilahin tayo pabalik sa tamang relasyon sa Diyos. Yan ay isang salita ng Diyos. Batas yan ng Diyos, di ba? Sa tingin ko, iyan ang pinakamalaki at pinakamalalim na pag-unawa sa salita na ating napagtanto. Magkano? Naligaw ako sa aking tamang relasyon sa Diyos at napagtanto ko ito. Hindi lang ito tungkol sa mga taon at mga petsa. Hindi lamang ito tungkol sa mga nangyari sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Natututo ako mula roon kung gaano ako nalihis mula sa perpektong daan na itinalaga sa akin ng Diyos at pagkatapos nais kong bumalik, manumbalik sa Diyos. Kaya naman naunawaan ito ng mga tao at napagtanto nila kung sino sila sa tamang relasyon sa Diyos. At patuloy pa ring umiyak ng mapaiyak. Doon nagtagpo ang puso ng Diyos na siyang nagbigay ng salita at ang puso ng mga taong tumanggap ng salita. At dalangin ko na palagi natin itong maranasan araw-araw tuwing tayo ay dumarating sa salita. Kaya't sa Nehemias Kabanata 8, versikulo 9, nang magkagayoy si Nehemias na siyang gobernador at si Ezra na saserdote at eskriba at mga Levita na nagtuturo sa bayan ay namagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magluksa, umiyak, para sa lahat. Ang mga tao ay umiiyak nang marinig nila ang mga salita ng kautusan. Sige, kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong magluksa. Huwag kang umiyak. Ito ay dahil nagtagpo ang kanyang puso at ang puso ng mga tao. Hindi natin kayang ayusin ang ating mga sugat ng mag-isa. Ngunit kapag napagtanto natin ito, alam nating maaari tayong bumaling sa Diyos at sa ating Diyos. Walang kasalanan, walang kamatayan, walang kapighatian, walang pag-uusig ang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. Tama ba? Sapat na ang kadakilaan ng ating Diyos. Ang Kanyang biyaya ay kahanga-hanga. Kaya niyang takpan ng lahat ng napakaraming kasalanan. Ilan, di ba? Yan ang kapangyarihan ni Jesus Kristo. Kaya kapag natutunan natin mula sa salita kung gaano ako nagkulang, kapag sinabi kong gusto kong bumalik sa inyo, di yun lang ang kailangan. At sabi niya, huwag kang umiyak. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang umiyak. Ibig sabihin ay huwag kang mag-alala. Kaya kitang alagaan. Ayan ang Diyos na ating nakakasalamuha. Ayan na.
alamin sa pamamagitan ng karanasan. Ang pagkakaroon ng pinakamaraming relasyon, di ba? Iyan ang naranasan ng mga tao. Kaya kapag naunawaan natin ang salita, tunay na nauunawaan ang salita, saka tayo binibigyan ng Diyos ng espiritual na kagalakan. Sa tingin ko, iyan ang pinakahinahangad ng mga Kristiyano ngayon. Sinasabi ko ito ng lantaran at makatotohanan, di ba? Nagalakan sa paglakad kasama ang Panginoon. At tumutugma ang mga ito hanggang ikawalo, talata at ikasampo. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magluksa, di ba? Sabi niya, kumain kayo ng matatamis na inumin at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda. Magparty na lang tayo ah. At sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kang malungkot, huwag kang magdalamhati, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Okay? Ang kagalakan ng Panginoon. At hindi ito tungkol sa tulad ng, nako, kaya ko ba magsaya sa Panginoon? Hindi yun, yun. Kung titingnan mo ang ekspresyong Hebreyo, ito ay Hetvat Yahweh. Nangangahulugan ito ng kagalakan ng Panginoon. Nananahulugan ito ng kagalakang ibinibigay ng Panginoon. Siya ang pinagmumula ng lahat ng kadalakan, kasiyahan sa ating mga buhay. Sige, kaya kapag naunawaan natin ang salita, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakang ito. At ang kagalakan ay nagiging ating lakas bilang mga mananampalataya. At ang salitang ito na kagalakan sa Hebreyo ay maot. Hulaan mo kung ano ang ibig sabihin ng salitang iko. Lugar ng taguan, kuta, seguridad, proteksyon. At mga kapatid, ito ang tunay na pader na kailangan nating ilagay sa ating mga puso. At lahat ng ito ay nagmumula sa ang pag-unawa sa salita ng Diyos. At kapag ginawa natin ito, pinupuno tayo ng Diyos ng kamangamanghang kagalakang ito na hindi natin makukuha kahit saan sa mundong to. Okay, at kapag mayroon na tayo nito at napagtanto ko, alam mo na, ang dramatikong unang kita, pangalawang kita, pangatlong kita, muling pagtatayo ng templo, ang 52 mahimalang muling pagtatayo ng lungsod. Bueno, lahat ng iyon at lahat ay naguumpugan lang sa bungangang ito. Lahat ng mangyayari sa ating buhay, pagtaas at pagbaba, muling pagtatayo at paggiba, at pagtaas at pagbagsak, lahat ng ito ay isang bayang tala ng bowling hanggang sa puntong ito. Ang pakikipagtagpo ko sa puso ng Ama sa pamamagitan ng salita at ang pagkamit ng kadalakan sa pagkaalam na siya ang bahala sa lahat ng aking mga kahinaan at siya ang kasama ko sa bawat hakbang ng aking buhay kahit na ako ay isang makasalanan. Kailangan nating maranasan iyon. At doon tayo pupunta sigurado. Kaya, ngayon ay mayroong itong ang tinatawag nating epekto ng alon. Tama ba? Parang epekto ng paru-paro. Ang maliliit na bagay ay nagkakalat naman, di ba? Kaya habang mas naiintindihan natin ang salita, mas lalo ring hinahangad ng mga tao ang kaloob-looban nito, di ba? Kaya ang nangyari ay nung ang unang araw ng ikapitong buwan, sa kapistahan ng mga trampeta, ang mga tao, lahat tayo ganyon, bata man o matanda, lahat tayo ay nakatayo at nakikinig sa salita ng Diyos ng maraming oras. Pero pagtanto nila, naku, mali pala tayo, di ba? Gusto naming bumalik sa Panginoon, gusto naming gawin ito. At kung gayon, kaya magpista tayo, huwag mag-alala, huwag umiyak. Ang Panginoon ang ating kadalakan, tama ba? At kinabukasan, parang sinasabi nila, hindi pa ito sapat, kailangan pa naming bumalik para sa higit pa. Kaya, kanino babalik ang mga pinuno ng bayan? Si Ezra, ang eskriba at ang saserdote na mahusay na dihasa sa kautusan ng Panginoon. At kaya, mababasa sa Nehemias Kabanata 8, versikulo 13, nang magagayoy ng ikalawang araw, ang mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang, ng mga sangbahayan ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagpipisan kay Ezra na eskriba upang sila'y magtamo ng kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Dito, sa pagkakaroon ng kaunawaan, ang salitang ito ay nangangahulugang ito ay sakal sa Hebreyo. Ibig sabihin nito ay ang magmahal, masusing magsaliksik, at sumisid ng malalim, di ba? At hindi lang iyon, ang isabuhay ito. Yan ay isang pananaw. Okay,
Kapag ang mga tao ay may ganitong uri ng puso sa salita ng Diyos, pinagkalooban sila ng Diyos ng isang dakilang paghahayag, isang malalim na pangunawa. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng lakas upang mamunga ng pagsunod sa batas. Madalas ay pilit nating tinapanatili ang batas ng mag-isa, hindi ba? Ngunit dito, sinasabi sa atin ng Diyos, ang Diyos ang nagpalakas sa atin upang sundin ang batas at mamunga ng bunga. Diyan dumarating ang piging ng kubol. Kapag nauunawaan natin ang salita, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang sumunod at mamunga. Aleluya! Nagsisimula ang lahat ng ito sa pag-unawa sa salita. Kaya sa pamamagitan ng pag-unawa sa salita, natuklasan ng mga tao ng Israel kung paano ipagdiwang ang aling kapistahan. Oo, itatanong mo, bakit bigla na lang nagkaroon ng handaan ng mga kubol, di ba? Dumako tayo sa Nehemias, Kabanata 8, talata 14. Kaya nagtipon ng mga pinuno sa bahay ni Ezra noong ikalawang araw. Sinasabi sa susunod na talata, nahanap nila. Ang salitang natagpuang ito ay matzah. At hindi ibig sabihin na parang aksidente mong natagpuan ang isang bagay. Parang pagkatapos ng masusing pagsasalang-alang at pananaliksik, di ba? Sa wakas ay natuklasan nila ang nakasulat sa kautusan kung paano iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na dapat gawin ng mga anak ni Israel, kung paano sila dapat manirahan sa mga kubol sa panahon ng kapistahan ng ikapitong buwan. CB, narito natagpuan si Matzah. At kaya sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas na ito, sa mga batas, mga regulasyon, kung paano nila dapat ipagdiwang ang kapistahan ng kubol, naunawaan nila ito. Sa wakas, ganito dapat natin itong panatilihin. Kaya ang susunod na talata 15. Naglabas sila ng proklamasyon sa kanilang mga bayan at sa Jerusalem. Pumunta kayo sa burol at kumuha ng mga sanga ng olibo, ligaw na olibo, mirto, palma, at iba pang madahong puno upang gumawa ng mga kubol, gaya ng nasusulat. Pero tingnan mo ang petsa. Nangyayari ang lahat ayon sa kanyang panahon. Dahil ang kapistahan ng kubol ay sa anong araw? Ang ikapitong buwan, ika-15 araw. Okay? Kaya ang kapistahan ng kubol ay sa ika-15 araw ng ikapitong buwan. Okay? Ngayon, upang maipagdiwang ng mga tao ang kapistahan ng kubol sa araw na itinatag ng Diyos. Ngayon, alam natin, sa pamamagitan nito, walang ideya ang mga tao tungkol sa kapistahan ng mga kubol. Hindi nila alam ang wastong paraan ng pagdiriwang ng kapistahan ng mga kubol, tama ba? Wala na silang ibang alam. Subalit ang araw na nalimot ng tao ay di nalimot ng Diyos. Alam niya, ang ika-15 ng ikapito ay pista ng mga ubol. Kaya upang maunawaan at maipagdiwang ng mga tao ang piging na ito, pinayagan ng Diyos na matapos ng mga tao ang pader sa loob lamang ng 52 araw. Sa ika-25 ng ika-6 na buwan, di ba? At ang mga tao ay nabigyan ng inspirasyon. Nangyari ito bago ang kapistahan ng trompeta. Isipin mo na umabot ito hanggang sa kapistahan ng trompeta, 1 linggo pa, tama ba? Kung gayon, hindi sila magtitipon para makinig sa kahit ano, tama ba? Kaya natapos nila ang pader sa tamang oras at sa unang araw ng ikapitong buwan, natapos nila ang lahat, napuno sila ng inspirasyon. Wow, natapos din natin to sa awa ng Diyos. Kaya gusto nating makinig sa salita ng Diyos, hindi ba? At saka, bukod pa riyan, nagkaroon ng mahusay. Gawain ng banal na espiritu, ang mga tao ay napupuno at sila ay parang nagsisi. Kaya sa ikalawang araw, gusto nilang magbasa ka. Gusto nilang mas makaunawa, maramdaman nila ang inspirasyon, nararamdaman ng Diyos ang inspirasyon ng mga tao, kaya sinasaliksik nila ang salita upang makakuha ng kaunawaan. At bilang resulta, dahil nangyari ito sa ikalawang araw, hanggang sa ika-15 araw, mayroon silang mga 2 linggo para lumabas ang mga tao at talagang gumawa ng booth. Diyos, palakasin mo kami upang sundin ang kanyang salita. Lahat ay kanyang gawarin. At gagawin nga itong mangyari sa ating lahat sa ating buhay.
Kaya sumunod ang lahat. At alam mo ba kung paano ito itinala ng Diyos? Ito ay mula sa pananaw ng Diyos na yon. Tama ba? Sa larawan hanggang ikawalong talata, 17, sinasabi ng Diyos ang buong kapulungan ng mga bumalik mula sa pagkakabihag. Ito naman talaga ang purpose nila, di ba? Bumalik mula sa pagkabiha, gumawa ng mula kubol at nanirahan doon. At ang mga kapistahan ng mga kubol ay tumatagal ng 7 araw. Kaya mula ika-15 hanggang ika-22, di ba? At ito ang sinasabi na, tunay ngang hindi gilawa iyon ng mamaanak ni Israel. Mula kailan? Mula sa mga araw ni Josue na anak ni Nun hanggang sa araw na iyon. Gano'n na ba katagal ang pinag-uusapan natin dito? Kailan ang mga araw ni Josue? Nung pumasok ang mga Israelita sa Canaan, tama ba? Kaya anong taon yun? 1406, di ba? Kaya ibinigay ang batas ng isang kapistahan upang maipagdiwang ito ng mga tao pagpasok nila sa Kamaan. Kaya kung magsisimula tayo sa 1406, ano ang araw na yun? Ito ay 444 BC, tama ba? Natapos ang pader ng lungsod. Kaya pinag-uusapan natin ang tungkol sa 962 taon ang nakalilipas. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita kay Moises at ang mga taong ito noong panahong ni Nehemias sa tulong ni Ezra ay nalampasan nila ang panahong iyon. 962 taon na ang nakalilipas, kinuha ang salita at dinala ang salitang iyon at iniharap ang bunga ng salita sa Diyos. Naaalala niya yon? Kahit kailan ay hindi ibinigay ng mga tao ang bunga ng aking salita? At sa palagay ko, ang katotohanang natututuhan natin ang ginawa ng mga taong ito kay Ezra, ito ay dahil gusto rin ito ng Diyos mula sa atin. Doon sa simbahan namin sa Pyongyang, mayroon pala kaming water gate. Nangyari lahat ito ni Nehemias, Kabanata 8. Nangyari lahat ito sa lugar na tinatawag na pintuang daan ng tubig, okay? Ang mga araro sa harap ng pintuang daan ng tubig. At mayan ko lang napagtanto, alam mo ba kung bakit? Kasi napakaraming pangalan sa Biblia, mga pangalan ng lugar, na pwede mong pangalanan ng mga lugar na ito, di ba? Pero napagtanto ko, nako, gusto talaga ni Reverend Emma Park na ipagdiwang ng mga tao ang pista ng kubol sa tamang paraan. Na nais ng Diyos na gawin natin, tulad ng Nehemias Kabanata 8, versikulo 17. Kaya bakit napakahalaga ng kapistahan ng kubol, kung gayon, hindi ba? Sige. Kaya, kapistahan ng kubon. Kung makikita mo sa Nehemias 8, versikulo 80, papasok ang mga tao sa kubol at dadalhin ng nanay at tatay ang kanilang mga anak at maninirahan sila sa isang tolda sa loob ng 7 araw. At ano ang gagawin nila sa loob ng tolda sa loob ng 7 araw? Tingnan natin ang Nehemias 8, versikulo 18. Araw-araw siya magbasa mula sa aklat ng kautusan ng Diyos, mula sa unang araw hanggang sa huling araw. Ngayon, ito ang Kabanata 8, 18. Pinag-uusapan dito ang kapistahan ng booth, okay? Okay? Mula unang araw hanggang ika-7 araw, araw-araw binabasa nila ang aklat ng kautusan. Binasa nila sa kanila ang sinaunang salita, tama ba? At sa ika-8 araw, nagkaroon sila ng banal na kapulungan ayon sa tuntunin. Yun ang mangyari. Kaya bakit napakahalaga ng kapistahan ng mga kubol? Ito ang inutos ng Diyos sa mga Israelita na tumira sa kubol sa loob ng 7 araw upang maisabuhay nila ang ginawa ng kanilang mga ninuno noong naglalakbay sila sa ilang. Sige, dumako tayo sa Levitico, Kabanata 23, talata 43. Sige, Levitico, Kabanata 23, versikulo 43. Upang malaman ng inyong mga salinlahi na pinatira ko ang mga anak ni Israel sa mga kubol nang ilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. Ngayon, ito ang bahagi kung saan iniutos ng Diyos sa kanyang bayan na ipagdiwang ang mga kapistahan ng kubol. Sige. Ang paglalakbay sa ilang ay isang paglalakbay na imposible para sa mga tao.
Dahil ang ilang ay hindi isang lugar na angkop para mabuhay ang mga tao. Puno ito ng mga umuungal na hayop, mga alakdan at mga ahas. Wala silang anumang daan o kalsada. Naliligaw ka talaga, di ba? Walang pagkain. Hindi ka maaaring magsaka. Gayunpaman, pinakain sila ng Diyos ng mana. Minprotektahan sila ng Diyos gamit ang isang haliging ulap at apoy. Sinasabi nito na kahit na naglakbay sila ng 40 taon, ang kanilang mga sapatos ay hindi kailanmang nasira. Hindi sila kailanman nagkaroon ng palto sa kanilang mga paa. Kaya narito, sinasabi ng Diyos, ang Diyos ding iyon ay sumayin niyo nang kayo ay bumalik mula sa Babylonia. Inilabas ko kayo mula sa Babylonia. Kasama mo ako nung itinayo mo muli ang templo. Kasama mo ako noong ikaw ay lumalaban at bigo sa lahat ng 72 taon ng pagkabigo nang hindi maitayo ang pader. Ngunit kasama mo ako sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kasama ninyo ako nang itayo ang pader sa loob ng 52 araw. Ang Diyos na sumama sa inyong mga ninuno sa ilang ay ako, ang Panginoon mong Diyos. At mga kapatid, sinasabi sa mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 2, pinalaya ko na kayo mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Inilabas din tayo ng Diyos. At mula noon, patuloy na tayong sumasabak sa spiritual na paglalakbay, hindi ba? At madalas, parang wala siya sa tabi natin. At parang maiisip namin, tasan siya, Panginoon? Alam mo, bakit ako pinabayaan at na-stranded dito, di ba? Pero alam mo ba kung anong sinasabi ng Diyos? Sabi niya, sa paglalakbay sa ilang, sa pagkabihag sa Babylonia, sa pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, maging hanggang sa araw na ito, ako pa rin ang Panginoon at ako'y sumasa inyo. Iyan ang pinatututuyanan ng kasaysayan ng pagtubos. At mula sa pananaw ng Diyos, sinasabi nga ito. Ganito siya kasama namin dati. Sa Deuteronomio 1, versikulo 31, sabi niya, at sa ilang, kung saan mo nakita kung paano ka dinala ng Panginoon mong Diyos. Hindi naman natin tinutukoy ang ating pananaw dahil hindi natin nakikita ang Diyos, di ba? Ito ay mula sa kanyang pananaw. Sabi niya, siya raw ang nag-alaga sa atin hanggang sa dulo. Tulad ng isang lalaki na kinakarga ang kanyang anak na lalaki. Sa lahat ng iyong nilakaran hanggang sa dumating ka sa lugar na ito, ako'y sumayo. Ako ang iyong Panginoon. Na ang Diyos ay buhay. Kasama natin siya, ha? At nais niya na magkaroon tayo ng espiritual na piging sa booth kung saan nagtitipon ang lahat ng pamilya. Turuan ng mga bata, di ba? Ito ang ginawa ng ating Diyos para sa ating mga ninuno. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan hindi siya nagbago. Masama at masasama tayo noon, ngunit siya'y tapat at tinupad ang kanyang mga pangako. Iyan ang kailangan nating ituro at itanim sa puso ng ating mga anak, hindi ba? Ang mabuting kamay ng ating Diyos. Alam na alam ito ni Ezra. Alam ni Nehemias ang tungkol dito na ang mabuting kamay ng ating Diyos ay sumasa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Siya ay kasama natin gayon at patuloy siyang makakasama natin hanggang sa muling pagtatayo ang kaganapan ng bagong Jerusalem. Matututuhan natin ang mabuting kamay ng ating Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng isang simpleng buhay Kristiyano tuwing linggo. Pasensya na, kailangan ko nang sabihin to, ha? Hindi malalaman ng mga Kristiyano tuwing linggo ang kasaysayan ng pagtubos. Nakikita mo ba kung paano naging abala ang mga taong ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi ba? 7 araw sa boot, kailangan mong gugulin ng iyong oras kasama ang mga bata na nagtuturo ng Biblia. Kaya ba natin yan? Okay, kaya sa kapistahan ng kubol, ito ay isang kubol. Okay, tungkol sa kung ano talaga ang matututunan natin na kasaysayan ng pagtubos, tama ba? Dito, tinuturuan ng Diyos ang mga tao at dito rin tinuturuan ng mga tao ang kanilang mga anak. At alam natin na naunawaan ng mga tao ang kasaysayan ng pagtubos dahil kung pupunta ka sa Nehemias Siyam, pinag-aaralan natin ang Nehemias 8. Kaya kung pupunta ka sa Nehemias Siyam, makikita mo ang kanilang pagsasalaysay ng kanilang pag-unawa sa kasaysayan ng pagtubos.
Nagsisimula ang lahat sa tipan ng tanglaw na ginawa ng Diyos kay Abraham at sa paglalakbay sa ilang. At kung paano sila lumabas, nakapasok sila sa Kanaan at lahat ng mga putakti ay dumating at nilabanan sila. At saka paano sila nagkaroon ng mga hukom, di ba? At ang mga tao ay tiwali at meron silang masamang siklo ng pagkakasala, pagpapatawad at pagkakasala, tama ba? At pagkatapos niyan, mayroon tayong parehong kasaysayan ng pagtubos na natututuhan natin ngayon. Ito ang kanilang natututuhan. Basahin ng Nehemias, Kabanata 9. Pareho lang naman talaga, di ba? At mula roon, nararanasan natin ang tunay na pasasalamat. At gusto kong sipiin mo ang sermon ni Reverend Evan Park noong 2010, noong Nobyembre 21. Pinag-usapan niya ang pinakadakilang Thanksgiving na ito sa mga booth. At ang sinabi niya ay, kapag naunawaan ng mga tao ang kasaysayan ng pagtubos at kung paano naging tapat ang Diyos sa paglipas ng mga henerasyon sa kabila ng ating mga kasalanan, at kapag naunawaan ng isang tao na ang Diyos ay kasama mo, saan ka man magpunta, nasa langit ka man o impyerno, saka mula sa taong iyon ay lilitaw ang isang pagbugso ng tunay na pasasalamat. Salamat sa iyong mabuting kamay na kasama ko sa bawat hakbang ng aking buhay. Na ang Thanksgiving ay magiging mas sumasabog kaysa sa dinamita, aniya. Na ang Thanksgiving ang pinakadakilang pagpapagalin. Medisina ng lahat ng maaaring makamit ng tao. Ito ang nais ibagay sa atin ng Diyos, ang kagalakan, mga mauot ng pangmuon. Kaya nga tayo dumaan sa pagkabihag, bumalik sa konstruksyon, para makabalik tayo sa salita. Lahat tayo. At hindi lang para sa atin, kailangan natin itong matutunan. Pana, kailangan nating pagsikapan ang lahat para masusi ang salita, masuri at maunawaan ito. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tunay na kaalaman at maibahagi ito sa ating mga anak, sa kanilang mga anak at sa kanilang mga anak. Iyan ang paraan para maiwasan ang 3 henerasyon ng pag-aasawa sa pamilya ni Tobia. Mapipigilan natin iyon. Narito ang mga larawan ng mga kaganapan sa kapistahan ng mga kubol sa Israel ngayon. Tahanga-hanga ang mga Hudyo. Pinapanatili pa ninyo na ito. Nakikita mo ba itong nanay na ito at ang mga bata sa labas? Ilang? Itinuturo na ang inyong mga ninuno ay naglakad sa paglalakbay na ito sa isang tolda na tulad nito. At ang Diyos ay kasama nila at ang Diyos ding iyon ay kasama natin. Tama ba? At ito ang piging ng kubol na ginawa nila rito. At saka makikita mo rito ang malaking tabernakulo at makikita mo rin ang mga matatanda at mga bata. At talagang pinupuri ko ang Diyos sa pagkakaroon ng parehong bagay dito. Alam mo, may mga senior tayo. Meron din tayong henerasyon ng mga kabataan. Nagpapasalamat talaga ako sa aming ama sa pagpayag niyang pag-aralan namin ng salita ng sama-sama ng ganito. Nakakamanga talaga ito, di ba? At saka makikita mo ang tolda rito. May mga larawan silang ganito na nagpapaliwanag sa kasaysayan ng pagtubos natin. Hindi lang tayo ang gumawa ng kasaysayan ng pagtubos, di ba? Mama? Ito lamang ang paraan upang labanan ng panahon, henerasyon at panahon. Kaya kahit sa mga taong nakatira sa mga apartment, iniiwan pa rin nila ang kanilang magaganda at mararayang apartment. Lumalabas sila sa kanilang mga balkonahe, ginagawa ang mga kubong ito, at naninirahan sila roon sa loob ng 7 araw. O kung wala kang balkonahe, nakatira ka sa lugar na tulad nito. Hindi ka kasing komportable. Hindi ka magiging komportable. Walang marangyang ginhawa ang iyong tahanan. Aralong kaya nila? Alalahanin ang mga araw noong unang panahon. At ito ay isang taludtod ng pamagat. Sa lahat ng serye ng pagtubos sa kasaysayan, natatandaan mo pa ba ang mga araw noong unang panahon? Okay? Kaya bilang konklusyon, ito ang muling pagkabuhay, espiritual na muling pagkabuhay na dapat nating isagawa. Amen, di ba? Ang espiritual na muling pagkabuhay na pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkatakot sa salita ng Diyos at malinaw na pag-unawa sa salita. Deuteronomio Kapitulo 17, versikulo 19. Sabay-sabay nating basahin ang talatang ito. Handa na? Simbulan. Siya isa sa kanya at babasahin niya ito sa lahat man ng araw ng kanyang buhay.
upang matuto siyang matakot sa Panginoon niyang Diyos? Sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa lahat ng mga salita ng batas na ito at ng mga batas na ito. Naniniwala akong ito ang ating salita. Amen. Gusto ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang aklat, kaya alam mong isinulat niya ang Bibliyang ito, libo-libong taon na ang nakalilipas. Nagsimula ito noong panahon ni Moises na may aklat ng tipan, di ba? 1446 BC. At iyon ang maging Bibliyang ito na mayroon tayo ngayon. At nais niyang maunawaan ang salitang ito ng labis kaya't nagdala siya ng mga tao tulad ni Nehemias o Ezra upang ang mga tao ay magising sa salita ng Diyos at ng sa Kanya. Nagkaroon din ng dakilang reformasyon sa ating henerasyon. Gusto ng Diyos na maunawaan natin ang Biblia kaya 500 taon na ang nakalipas ay nagkaroon ng malaking reformasyon, sabi ng Return to the Scriptures. Kasabay nito, dumating ang Biblia sa Korea sa tulong ni John Ross, ang unang tagasali nito. Dumating ang Bibliang Koreano noong 1882, mahigit 140 taon na ang nakalipas. At ngayon ay natutugunan natin ang salitang ito na ipinapaliwanag ang salita ng ganito ng sama-sama, tama ba? Gusto ng ating Diyos na lubos nating maunawaan ang Biblia. At nakita lang natin sa video kung paano ang Brevin Emerald Park ay ang Mount Geary. At alam mo, naisip ko, wow, kapuri-puri talaga ang trabahong ito. At isa siyang napakagaling na tao, alam mo, na nagawang gawin yun. At yun lang ang bumabalik sa isip ko. Pero sa wakas, ngayong taon, ilang linggo na ang nakalipas, nakapunta rin ako sa Mount Geary sa unang pagkakataon. At ako talaga, gaya ng nakikita mo, hindi ako masyadong angkop. Kaya anumang ehersisyo ang gusto ko, hindi pwede. Inisip ko, parang hindi ako makakaakyat sa Mount Geary. At parang medyo matakot ako. Parang hindi, dahil napakasungit ng bundok. Ito ay may taas na humigit kumulang 1,800 metro. Kaya naman napakataas ng bundok, gawa lahat ng bato. At hindi rin ako makalakad ng maayos paakyat. Kaya makikita mo kung gaano ako pinanghimaan ng langlob. Pero bilang ebanghelista, lahat ay humihingi sa akin ng panalangin dahil balitang pupunta ka sa bundok Jiri. Maari mo ba itong ipagdasal? At saka may dumating na isa pang lalaki na may dalang medyas na pang-akyat at naisip ko, sige, hindi na ako makakatanggi pa. Kaya naisip ko, sige, pupunta na ako. Diyos, marami akong hiling. Dapat ko itong ipagdasal. Sigurado akong hindi mo ako papabayaan, di ba? Kaya inakyat ko ang bundok ng napakahirap. Parang sinabi ko, sige, kailangan kong tandaan, kailangan kong magdasal. At saka parang okay naman ang peak. Lahat ay patuktok, pero ang dalanginan niya ay malayo rito. Tila nasa likuran sa isang tagong lugar. Walang daan patungo sa kuwebang ito. Kinailangan kong isugal ang buhay ko. At mabuti na lang at naroon ng isa sa ating mga special forces. At sabi niya, tuwing pumupunta siya rito para pumunta sa trail at tingnan kung mahanap niya ito dahil napakamalabo. Hindi ka makahanap ng daan. At literal na, alam mo na kung paano, ganito talaga ang bundok, di ba? Parang isang hakbang lang sa bangin, tapos ka na. Parang makipot na daang ito. Alam mo, parang sumusobra na talaga ako. Pasensya na, malamang maraming beses ka nang nakapunta roon. Isang beses lang ako nakapunta roon at panghabang buhay ko na itong karanasan. Ay kaya walang trail. Tapos sabi niya, siguro hindi na lang kami pumunta. Tapos sabi namin, okay. Sabi ko, okay lang sa akin yan. Huwag na tayong lumapit sa prayer post. Huwag isugal ang lahat, di ba? Pero sabi niya, pwede ba natin itong ipagdasal? Kaya sabi ko, sige. Kaya dahil duwag ako, aamin ako sa harap mo. Kaya nanalangin kami. Parang, Diyos ko, alam mo na nakarating kami hanggang dito. At gusto talaga naming pumunta kung saan nagdadarasal si Reverend Hart. At ama mo, tulungan mo lang kami dyan para makapagdasal kami. Walang daan. May banin. At saka nariyan din, parang manipis na kahoy. At kailangan mong parang tumawid sa kakahuyan ng ganito. At parang ikaw, parang literal na nakasandal sa pader, di ba? Dahil kung madulas ka, bababa ka sa bangin at saka may mabubuo kang parang malaking bato. Walang daan. Kaya kumapit sa lubid at tumalon sa kabila. Sabi ko, sabi mo ayos lang, pero di mo naman magagawa, di ba? Sa tingin ko, isa itong himala ng Diyos para sa akin. Pero para sa mga lalaki, ayos lang din para sa mga babaeng katulad ko. Kaya parang umugoy ako at nahulog ako at saka ko nakita ang kuweba. Isa itong napakaliit na kuweba.
At sa sandaling nakita ulit to, wala na akong maisip na ibang panananan na alam mo sinasabi ng mga miyembro natin parang alam mo ang mga anak ko at ang asawa ko alam mo ang dami naming mga kahilingan sa panalangin, 'di ba? Nang sandaling mahulog ako ron, parang sinabi ko, "Nako, hindi naman talaga itong lugar na kayang mabuhay ng isang tao." Hindi lang talaga. At ako'y natigilan. Bakit nga ba tayo lubos na pinahahalagahan ng Diyos? Na gusto niyo malaman natin ito, na ipapadala niya ang lalaking ito roon sa loob ng 3 at 6 na buwan, 3 taon at 6 na buwan, para maunawaan natin ang Biblia? Namanghala nga po. Naglaho na lang lahat ng mga kahilingan sa panalangin at ang masasabi ko lang ay salamat. Maraming salamat po sa pagsisikap na ito na iyong inilagay, Diyos ko. Ang mga ninunong ito na nakasulat sa Bibliang ito ay buhay pa. Sumisigaw sila sa atin na totoo ang Diyos at gusto nila tayong magkita-kita ng harapan sa pamamagitan ng paglalakbay sa panahon at kalawakan. Salita ito ng Espiritu no? Hawak natin ang Biblia sa ating kandungan. Ito ang kasaysayan ng pagtubos, tama ba? Kaya, balikan natin ang Biblia. Tigilan na natin ang lahat ng kalokohan online. Alam mo na, ang pandemya ng COVID o kahit ano pa. Maraming mga hindi magandang pangyayari ang nangyayari ngayon. Pakitandaan, pumasok si Tobias sa templo upang pipigilan mo kami, di ba? Yan ang uri ng paglaban na kailangan nating labanan. Pero magkaisa tayo at gawin natin itong matalik na kaibigan ngayon dahil napakaraming sakripisyo ang ginawa natin para magkaroon tayo nito ngayon, ha? Ano tayo? Sinang may pakialam? Bakit naman tayo aalagaan ng Diyos, di ba? Narito na tayo. Na, basahin natin. Pati sa Deuteronomio 31, versikulo 12 hanggang 13. Gusto ng Diyos na gawin natin ito Kabanata 12, talata 31. 31, talata 12 at 13. Sabay nating basahin. Handa na, simula na. Tipunin ang bayan, mga lalaki, babae, bata at dayuhan sa inyong bayan para makarinig, matuto at matakot sa Panginoon mong Diyos. At ingatan mong sundin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ang kanilang mga anak na hindi pa nakakaalang. Makikinig kayo at matututong matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupaing inyong tatawirin sa Jordan upang ariin. At naniniwala akong umiiral tayo para sa layuning ito. Sige, kung paanong ipinakalat ni Loren ang balita tungkol sa magandang gawaing ginagawa namin dito, sa palagay ko ay ito rin ang dahilan kung bakit kami narito. Tandaan mo na lubos kang pinahahalagahan ng Diyos. Kayo ang kanyang mga espesyal na puwersa at kami ang pinili ng Diyos. Sige, ipagmalaki natin yan at tunay nating ipayo ang tunay na pader ng Jerusalem. Ang lungsod ng kapayapaan, kapag taglay natin ang mataas na pader na ito ng tunay na kagalakan mula sa pagkilala sa Panginoon, ay aapaw sa atin. At kung meron mang mahihinang pangangailangan, hikayatin natin naman na ito, tama ba? Right hanggang kay Emmanuel, hanggang sa likod, di ba? Kasama natin ang sanggol dito na nag-aaral, alam mo ba? Ibig sabihin, hirap mag-alaga ng bata. Naranasan na natin yan, di ba? Magpalakasan tayo ng loob upang sama-sama nating maitayo ang bagong Jerusalem. Amen? Okay? At mga kabataan, tayong lahat, balikan natin ito. Nais niyang kumatok at manatili sa iyo at ipakita sa mundo kung gaano kahanga-hanga ang ating Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Sige, magdasal tayo. Diyos Ama namin, nakikita namin kung gaano kahihintay ng mundo ang mga taong nagbabasa ng salita at natututong matakot sa iyo. At nais kong manabik para sa malalim na pag-unawa sa salita ng ating Diyos. Upang patunayan kung gaano kadakila ang ating Diyos at kung gaano siya katapat sa sangkatauhan, na mga walang kwenta at puno ng pagtataksil at kawalan ng tiwala.
Ama, tulungan mo kaming maging katulad ng mga taong nakatayo sa pintuang daan ng tubig, nakikinig sa himno ni Ezra at magbabasa ng aklat ng kautusan. Saan man tayo magpunta, sa ating pamilya, sa ating mga lugar ng trabaho, nawa ang mga lugar na iyon ay maging mga espiritual na kubol kung saan lagi nating pinagninilay ang iyong kasaysayan ng pagtubos. Bigyan kami ng Espiritu Santo para maunawaan ang iyong puso at mapuspos ng kagalakan ng Panginoon para maranasan ang nag-uumapaw na pasasalamat. Na yung thanksgiving, ang paghahanap sa ating puso ay ang gamot na nakakapagpagaling sa lahat. Ipagkaloob mo ito sa mga miyembro ng Zion, sa mga guro, at sa lahat ng narito. Diyos Ama, naway maging kami ang lahing iyon, ang jenerasyong iyon. Ipaalam sa mundo na panahon ng magbalik sa mga banal na kasulatan dahil buhay ang iyong salita. Amba, maraming salamat po sa paggugol ng oras kasama namin. Salamat sa iyong katapatan at pagpapatuloy ng iyong pagtubos hanggang ngayon upang maunawaan naming ikaw ay dakilang Diyos. Ama, tulungan kaming mamuhay sa iyong salita. Salamat sa iyong lakas para rito. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.